pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masagan ang ani, mataas na kita. Good morning mga kaagri, laing Sabado na usab ni Ana Santa makig-uban kaninyo sa lain atong edisyon sa atong tulumanon. Good morning og mga shout out sa atong mga televiewers ni Mambel Sumalinog na adiha sa Pilipog, Cordoba, Cebu. Ako na shout out si Eric Fernandez og si Iris Fernandez og ang taga Dumanhog kay nananaw daw sila niya. Thank you day sa akong isulob kay hinatag ni Eric, no. Wala na yung sponsor. Good morning, Che. Good morning ni mo, Sir Kian, and sa ato ang mga viewers, avid televiewers nato sa ato ang programang Ani og Kita. May ka, Sir Kian, kay gisponsoran ka karon lang ni Eric ang ato aman ang kauban, no. Oo, tan-awa ra gud. Yes, nindot kay tag color karon, Che. Kati mo gingon nga si Eric murag former kana siyang empleyado na siya sa una diri sa Department of Agriculture and then resign because naning pa dito sa Lain sa America. Oo. So thank you kaayo. Ganahan kay ko kay muratag musayaw, no. Muratag nagsabot ta sa color karon. Sukad-sukad no karon taga kapareho. Nice kaayo mga taga-sabot. So unsay mo shout out diha? Well, i-shout out lang nato ang mga farmers and fisher folk dinha sa Cebu, Bohol, Negros Oriental and sa Siquijor and sa Asaman maabot ang ato ang Sibya karong adlaw. Correct. So akong i-shout out ang ato taga Balilihan, Bohol nga nagtan-aw nato Permi og ang mga taga Lubok, Bohol nga nagtan-aw sab nato mga Mandin family. So good morning og welcome sa atong tulumanon karong buntag. Che. So atong invite og balik karon ang ato ang PRDP kay last nga episode nato, Che, murag nakulang ta. So nindot kaayo. So it's an honor for us na for 2 consecutive Saturdays gipaunlakan ta sa ato adjong DPD. Yes, exactly mga kaagri. So muna yung atangan, no, kay makahibaw gid mo unsaon pa gid nato nga ma-improve ang ato ang kalikupan, ma-improve ang atong rural areas, Che, no. So kanang tanan mga kaagri dinhi lamang sa atong tulumanon nga magdala kaninyo og inspirasyon ug impormasyon dinhi lamang sa Ani og Kita. Mga kaagri, sa atong ikong tumong at ma-share pa gyud ang atong mga kasayuran mahitungod sa Philippine Rural Development Project. Atong giimbitar pagbalik din hikaron ang ato ang Deputy Project Director sa RPCO7 walain kundi si Attorney Roy Baron. Welcome back, Attorney. Welcome back, no? Thank you, Sir Ken, for having me back here. Salamat kayo, Attorney, nga sa ikaduhang higayon ni anapod kag gihapon namo nagkuyog kay abi ni mo, Attorney, murag nangutana man gud og daghan ang ato ang mga televiewers nga murag wala pa kuno kaayo sila makakuha gyud sa kinatibuk-an nga picture sa ato ang PRDP mo na nga. Salamat kaayo no nga ni anapod ka karon bisag sayos buntag ni mga kaagri. So atong tiwason tog hisgot, Attorney, no, kay nahisgotan tinimo daghan kay itag mga sub-projects di ay unya since 2014 daghan na pog naka-avail ani. So karong buntaga mga kaagri atong hisgutan pila magay mga budget range ani sa mga sample nga mga sub-projects nga niya dinhi nato sa Region 7, Attorney. Alright. Sa Region 7 various atong project sa enterprise project kay naman tay mga bagyong niagi. So sa unang phase sa PRDP naatay enterprise project nga micro mga 1 million or below para lang pagtabang sa mga naiguan sa bagyo nga mga grupo sa farmers, so mga micro. So naatay mga siguro mga
grupo nga mga unom hangtod 8 ka buok for the entire Region 7 sa mga 26 ka grupo para sa ato ang micro enterprise. Micro. So man mga 1 million below. 1 million and below. Millions naman na So napo tay mga regular nga mga enterprise nga mula pa sa 1 million from small to medium enterprise. Unya kana ang mga kantidad na nagkabat sa mga na mga 6 million, 10 million, 15 million. So depende sa need sa ato ang mga farmers nga group. Sa ato ang mga hard projects or infrastructure projects, so depende sa ilang proposal kung may mga farm to market roads, kinaubsan na sa mga 30 million, 26 million. Nya so far ang kinadak-an sa phase 1 sa PRDP naa sa 318 million. Wow, 318 million Nya 18 kilometers, 18.5 kilometers kana adto sa Gihulngan City. So this is a farm to market road. Farm to market road kana and mapasalamaton kami sa barangay captain nga karon nahimo ng konsehal si konsehal Melbourne Bustamante. Kay naning kamot gyud siya nga iyang lugar kay siya man ang dati na barangay captain sa last barangay Barangay Trinidad, Tumoy. So naning kamot gyud siya nga maka-avail sa project. So sige siya adto sa Cebu and ang LGU or Province of Negros Oriental ni abiba po niya para mapurma ang project ug tuod man pag 2022 nahuman jud kini ang 18 kilometers project. Kay sa una pag validate pa lang namo mo take hapit 3 hours padung dito sa ilang lugar. So wala pa toy kuan attorney. Wala pa ang project. Nga nindot. Oo, kay muulan nga ang lugar, muulan dito moagi ang tubig sa ilahang dalan. So mahimong murag nauga nga sapa mo nang lisod kayo agian. So 3 hours? Almost 3 hours yun kung adtuon yun nimo. So this is in Valencia, Negros Oriental. Gihulngan. Gihulngan. Wa pa rin Negros Valencia. Oriental. So it's in Gihulngan, Negros Oriental attorney. So tanan taga Gihulngan, shout out diha nindot na kaimog dalan karon di ay no. So giun sama ni pag sugod attorney bali LOI gihapon, letter of intent, letter of intent, validation. Si Kapitan Melbourne si follow up sa Cebu ari kay atong opisina naman sa Mandawi, follow up, appeal seminar, usaon pag-avail, submit sa mga requirements. Mo na mangayo siya og abiba sa provincial government sa Negros Oriental hangtod na porma ang ilang proyekto. For how many years nga nakumpleto ning FMR sa Gihulngan attorney? Ang project ni Dagan og mga 2 years kay taas tungod sa kataas sa iyang project. 18 kilometers. 18 kilometers kana. Unya na timing pagyod nga ay pandemic so medyo nalangan ang implementation pero nahuman lang gihapon. Wow, nindot kay na mga kaagrino nga example sa sub-projects na sa PRDP nga nag-worth og 300 million something, no? Dako na kay na nga tabang. So attorney atong hisgutan gamay no ang istorya ani niya like unsa day ni siya nga dapita before, unsay mga panginabuhian nila dinhi og karon nga naana ni nga farm to market road or karsada. Okay. Wala pa ato ang proyekto dito. Kani ang lugar manggod infested area sa ato ang mga friends sa bukid. So ang peace in order ang lugara dili gyud sayon. So okay. And also ang mga services sa government maglisod og adto tungod sa kapangit sa dalan. Kay tiaw mo na imong giingon nga og mag-uwan mahimong sapa pod. Unya ang mga produkto gikan sa bukid kay agricultural area man pod ni. Maglisod gyud og naog dito sa patag nga dapit para mabaligya ang ilang produkto. So after na sa project, ang lugar well paved na, sementado, ni barato ang plitihan. Sa una na ako na interview, usa ka residente, iyang plite kung siya ra usa 300 balik duha ka tawo kay 150 pesos man padung dito sa sentro sa pagawas. Unsa ba ilang sakyan ani nga naghiskot man tag plite? Unsa ba ilang sakyan? Habal-habal sa una. Habal-habal. Kay maora na so 300 pesos? 300 pesos kay kung siya ra usa balik duha ang plitihan. Okay. Unya
mo ni sa una nga senaryo. O kanang mga 4x4 nga truck mo rin ay makasulod ang lugara. So lisod yun i-access ng lugara. So after sa ato ang proyekto, mapasalamaton po mi sa Balyacar Transit ang series kay naa ni nakasulod dito. Okay. So gikan sa 150 naa na sa mga 30 to 40 pesos ang plitihan. So dako kay nig kanang ginhawa sa ato ang mga biyahero no o mga farmers, attorney, kay tiaba habal-habal sa una 150, 300 karon 30 na lang pesos. Okay, so nindot kaayo. Dako kay na nga savings sa ato ang farmers, and ang ilang mga farm produce, mga abot sa uma, dali lang pod ma-transport nila ato sa merkado para mabaligya kani. So attorney, unsa may mga klase-klase nga mga agricultural commodity no kay sa stretch sa 18 kilometers no, taas man gid ni kaayo. Gisubay gid nimo attorney dito? Apil na sa gisubay sa ato ang team sa PRDP. Gilakaw gikan sa sugod. Lakaw floor among floor director, lakaw kuno floor. Lakawon gyud na siya hangtod dito sa Tumoy. Kay apil man na sa process sa ato ang validation, aron makit-an unsa gyud ang problema sa dalan nya, unsaon pag-design kini. Kay kung magsakay ra ka, di mo ma-feel ang contours area, ang kalisod, kapitos sa dalan. Pila ka adlaw man ninyo nalakaw, attorney, kung sumadahon na to? Kung lakaw lang, days gyud ato istoryaan sa mga 3 days gyud nga lakawon kay mag-validate man. Unya, unsa may mga klase-klase nga mga agri-commodity nga naagian dinhi sa maong kalsada, attorney, or unsa may mga livelihood sa mga lumulupyo ditong dapita nga naagian sa dalan? Okay. Sa area, makita nimo nga ang ilang area kay agriculture gyud. So panginabuhian uma gyud. Ang kanang area covered na sa ato ang native chicken nga commodity. Okay. So sagaran balay diha nagibuhi nga native mga chicken, mga manok. Unya ang kaning area na mga rice, mga humay nga gipangtanom, naasay daghang mani aning lugara. Okay. Mani and other agricultural products as well. So expected po ni attorney nga na may mga native nga manok no, lami ra ba kayong manok Bisaya, basig na po'y kapayas diha og kamunggay, attorney. Pero nakatilaw sad siguro mos manok Bisaya ka ditong napita. Tinuod ka na Sir Kian kay tungod sa ilang kalipay kay excited na mabutangan og project, so ang validation team ilag yung gitagaan giihawan og manok ato sa bukid. Wow, so kanindot kaayo. So mga kaagri, nindot kayong istorya sa usa ka sub-project sa PRDP no, ang pinaka-longest FMR sa Region 7 og tingali sa tibok nasod ni nga project sa PRDP naa sa gihulngan karon Negros Oriental. Atong tiwason pa aghiskot ang ubang mga proyekto sa PRDP, inigbalik nato. Mas masarap talaga pag may kasama sa buhay. Ganon din sa paglalagay ng abono sa palay. Kaya ang inorganikong pataba, dapat may organikong katambal. Kaya naman sa bukid namin, Abonong Swak Combo ang gamit namin. Sa Abonong Swak, makatitipid ka na. Napapangalagaan pa ang kalikasan, napapanatili ang mga sustansya ng lupa, at syempre, nakatutulong maparami ang ani. Parami tayong pwedeng pagpilian na organikong pataba. Nariyan ang composted o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop, dayami, vermicompost, komersyal na organikong pataba, composted o pinatuyo sa hangin na dumi, at compost. Laking tipid talaga pag pinagsama ang organiko at inorganikong abono. Makakalikasan na, napapanatili pa ang sustansya ng lupa. At higit sa lahat, tumutulong itong mapataas ang ani ko. Kaya naman, mag-Abonong Swak na! Swak sa budget, swak sa palay! Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report
ugnayan sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Mga kaagri, lain na sad nga good news and inspiring stories ang among ihatod kaninyo for our bida ka, ang amo ang itampo kaninyo, no? Ang usa ka kusganon nga babaeng mag-uuma dinha sa Barangay Lumapaw, Canlaon City, Negros Oriental, way lain si Bonifacia Camporedondo. Unya, sa ato ang paghinabi sa iyaha mga kaagri, no? Iyaha jud ning gipagmalaki nga usa siya ka empowered woman kay ngano man sila nga magtiayon mga kaagri ang iyahang bana na ay iyahang kaugalingong negosyo, and siya mismo si Ma'am Bonifacia, siya ang nagtutok sa ilahang farming activities. Iyahan na mga kaagri ang focus, wal dili manghilabot kuno ang iyahang husband. So tanang decision kabahin sa ilahang farming or sa ilahang farming activities kang Ma'am Bonifacia naggikan. Unya namuhi siya mga kaagri ug mga livestock sama sa baboy, kanding, baka apan ang ilahang pinakadako niya nga farming commodity ang rice mga kaagri. Anya dinhi siya mo chairperson or president sa ilahang Irrigators Association. Unya mga kaagri sa inyo hadyong siya nakapa-eskwela sa iyahang usa ka anak ug medicine. So mga garbo kaayo sa usa ka empowered women nga ang iyahang mga anak iyaha jung napa-eskwela. Mga kaagri, ato ang siren pinaagi sa ato ang bidaka. Mga kaagri, lain na sad nga edisyon sa Agni og Kita ang among idalit kaninyo. Og sa gihapon, ni alang gihapon mi sa Canlaon City, and when it comes to Canlaon City, ang ato adyong mahuna-unaan nga it's an agricultural city. Diin pasabot ana nga ang city sa Canlaon is abundant sa mga nagkalinlain nga mga agricultural commodities, sama pananglit sa humayan ug ingon man nga mga upland vegetables. Unyang amo ang i-feature karong adlaw usa ka farmer association dinhi sa Barangay Lumapaw. Diin ang ilahang main nga focus mao ang humayan. Mga gaagri, uban nimi sa amo ang pagbisita sa kanila. Pagtubig at infrastruktura, siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang anima. Mga kaagri, lain na po ang ato ang i-feature nga bida ka dinhi sa Canlaon City. Ang ato ang usa ka maabtikon nga babaye, no? Women empowered na farmer dinhi sa Canlaon City, no other than si Ma'am Bonifacia Camporedondo dinhi sa Barangay Lumapaw. Maayong buntag nimo, ma'am. Maayong buntag sa nimo, ma'am. Babae nga mag-uuma. Kusgang babae. Okay. I like the term nga kusgan nga babaeng mag-uuma. Ma'am, isip usa ka babaeng mag-uuma, unsa ang fulfillment nga imuhang nakuha? Focus man jud ko sa pag-uuma. Diin mao kini akong nadak-an, gamay pa ko hantod ron. Dako kaayo impact sa ako ang pagkatawo, ingon man sa ako ang pamilya, dakay dako kaayo nakatabang kanamo. Unsa man ang mga nagkalain-lain nga mga agricultural commodities nga imuhang gialimahan or gitanom or gibuhi? Yes, ma'am, ang ako adyong nafokusan is ang rice.
Maunay dako-dako na mo karon na giugmad usab na apon may mga livelihood sa livestock, na may mga gibuhi na mga baboy, kanding, baka para makadugang pod ma'am sa amo ang income. Dili lang ka individual farmer kundi presidente sa usa ka kapunungan ninyo dinhi sa barangay Lumapaw. Unsa ni imuhang gihandle nga kapunungan ma'am? Ang Ramstar Irrigators Association diin combine kani ma'am sa Lumapaw ug Aquino nga barangay. Usab ma'am, usa ko ka presidente sa amo ang BAFC. Okay, naisgutan nimo ma'am no ang imuhang kinadak-an nga agricultural commodity mao ang rice. Yes. Unsa nga variety ang imuhang gitanom ug ngano kini ang imuhang napili? Nag-start mi ma'am 2004. Una-una ang among gigamit is ang kanang mga inbred. Pero pag suho na mo og tanom og mga hybrid, diin wala na kami nakabuhi sa hybrid kay dako man gud ang production kumpara sa inbred. Okay, sa imuhang paggamit sa hybrid rice ma'am, pila ang kinadak-an nimo nga yield per hectare? Ang per hectare ma'am moabot mi og 160 to 180 kabans. 50 kilos na per kaban. Naa ka sa 6 metric ton? More than. More than. Yes, mga 8 to 10. 8 to 10. So mga ka-agri no, nindot kaayo si Ma'am Bonifacia engaging into hybrid rice production. Pila man kabuok ang imuhang mga anak ma'am? Kaloyan sa Ginoo. Tulo ka buok ako ang anak. Nag-eskwela sa Cebu karon. Puro na sila college, ma'am. Naayos na graduating siya sa medicine, ma'am. Wow. Meaning to say, katabang sa gastusin ang imuhang mga abot gikan sa uma, ang imuhang kita sa uma sa pagpaeskwela sa imuhang mga anak. Yes ma'am, maudyo na siya dako nga nakatabang. Wa milain nga source diri ang kaning pagpangumara jud og kanang pagpamuhi para lang makaeskwela ang mga anak. Balik ta sa imuhang humayan ma'am no. Ni shift ka gikan sa inbred paingon ngadto sa hybrid. Unsa nga klase sa hybrid rice ang inyong gitanom? Biganti rice, pioneer, ug unsay hatag sa naihabilis from day ma'am kay sila man jud pod ako ang nakatabang namo para makatanom mi ana kay gikan man sa ilagi kan among bini ma'am. Lain nga mga ayuda or mga interventions nga inyong nadawat para sa inyong association. Mostly jud ma'am gikan sa LGU through DA ma'am nga mga seeds, fertilizer. Tapos naapod sila 5,000 na mga subsidy sa RCEP. Iya sa niya pod naapod sa katabang sa among session. Naisgutan nimo ang niya ma'am no. Irrigated tanan ang imuhang 20 hectares. Yes, ingon man sad sa imuhang mga grupo nga mga farmers. Yes ma'am, kay na mugna ka na amo ang association way back 2012 pinaagi gyud sa niya. Pinaagi sa LGU pod. So sila join ni man namo ana. Dako kaayo nga nakatabang from Lumapaw to Aquino na nga barangay dinis Kandaon. Ma'am, karon ma'am nakita na to ma'am no sa yuta karon gihuluman na naanay tubig. Meaning to say kani siya is ready na siya for plowing. Piwan pa na ang lugar mga kinahon ana niya kanang mga pilapil dayon magkuan na plowing na. Plowing. Okay. Dayon paghuman ana inyo na siyang ipadaganan atong floating tiller. Yes ma'am ana. Ready na po ang inyong mga binhi sa human? Oh, ready na ma'am. Karon gani, gahulom gani ko karon. Naghulom na ka para ready na nga ikuan himuon nga pangtagod. Ready naman pa damang sadbed. Okay mga ka-agri no, nindot kaayo ang ato ang kusgan ug usa ka empowered nga babae nga farmer dinhi sa barangay Lumapaw. Unya sa iyahang isip usa ka babae always ready siya mga ka-agri kay ang iyahang umahan iya na ning ready na pud ang iyahang binhi nga iyahan nang gihumol and then ang iyahang taguran ready na pud. So meaning to say mga ka-agri ang babae, ako ang emphasize ma'am ang babae nga always ready, prepared always nga sa kung unsa ang umaabot always ready jud ta.
di ba? Yes, correct. Ma'am, parting statement isip usa ka babae nga mag-uuma. Isip usa ka babae mag-uuma. Ako agi-enjoy ra jud na akong life. Kay ang pagpanguma dili man gud ni bugat na ato ang alsahon kani siya proseso man diin kaya ra jud sa babae. Ang pagpanguma kinahanglan fokusan jud ni siya. Kay di ni tiaw-tiaw, man akong boto sabot. Ang pagpanguma dili ni tiaw-tiaw na sugdan dayon kapoy na. Plahutayay jud. So gikan sa pagsugod hantod mo man kinahanglan naa jud ka nga magmonitor, supervise diin kini kaya ra jud sa usa ka babae kay wala lagi tagapasan ani na nagbugat ta. So bilang usa ka babae og mag-uuma sa una pa dako kayo ni ikatabang sa ato ang lumulupyo di lang sa usa ka pamilya ang gikaon kitang mag-uuma ang gaugmad although mingon sila galapok-lapok ta aning umahan pero kita sa ato ang pawis na to makahimo tag unsay kanon dili lang sa maong ato ang komunidad usab sa tibuok nato nga Pilipinas ug sa kalibutan. Okay, mga ka-agri nun. Inyo yung nabati si Ma'am Bonifacia. Unya, nindot kaayo ang iyahang gi-share nga mga testimonials, mga iyaha yung direct from her experience being usa ka empowered kusgan nga babae nga mag-uuma. Mga ka-agri, ato ang tanawon ang iyahang mga nagkadaiyang activity sa iyahang pagpanguma. Husayin ang kakayahan, angkop at bagong teknolohiya. Mga ka-agri, nabati dyan ninyo no, ang pagsaysay ni Ma'am Bonifacia sa iyahang mga testimonials direct from her mouth, ang iyahang mga kasinatian, isip usa kakusgan ug empowered nga babae nga mag-uuma. Mga ka-agri, ubadimi sa pag-ingon, siya ang bida, ako ang bida, babaeng kusgan. Para sa Ani ug Kita. Mga ka-agri, nakita dyo din yun no, ang istorya ni Ma'am Bonifacia Camporedondo. Unya, sa ako nang giingon, usa ka empowered, usa ka kusganon nga babaeng mag-uma. Sa laing bahin mga ka-agri, para sa atong biyaheng probinsya, ang Basay Veterans Multipurpose Cooperative Layer Production nakadawat og kining usa ka project gang gitawag nato og katong Livestock Economic Enterprise Development Program gikan sa Department of Agriculture, and of course sa ilahang proyekto makaharvest sila og 25 ka trays per day, that is equivalent to 6,000 nga gross income daily. Mga ka-agri, ato ang sayran pinaagi ni Agri-Patroller Mary Rich Bergantin. Maayong adlaw. Karong adlaw ani akita dinhi sa barangay Nagbualaw, lungsod sa Basay, probinsya sa Negros Oriental, arong atong hinabion ug atong bisitahon kining usa ka malampusong kooperatiba sa ilang pagpamumuhi og mga hayupat kon kining manukan. Ang maong kooperatiba mao ang Basay Veterans Multipurpose Cooperative. Diin sila ang benepisyaryo sa atoang Livestock Economic Enterprise Development Program ubo sa National Livestock Program. O karon, kuyugi ako ninyo ato silang personal nga himamaton. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita. So ako si Maria Lourdes Masayon, bookkeeper sa Basay Veterans Multipurpose Cooperative. At the same time, marketing in charge po sa among poultry production. Ang among trabaho, after masegregate sa among poultry in charge ang mga itlog, na may tawo nga mukuha po from sa poultry, sa farm to office na siya na mo i-drop, ma'am. So sa office naa na may booking daan. Pag-abot sa itlog mo segregate na pud mi depende sa size order, then naa man i-deliver na siya namo. Usually COD guna siya, dahil na iubang mga member receivable, pero dili guna siya maabot og dugay mga 1 week kapin collection gina siya namo. So ang among kuan di ang pick up namo sa farm
Monday to Friday, daily gina sila na makuhaon. Dayon ang harvest, bali ang production na mo gikan Friday to Sunday, matingog na siya Monday. So pagka Monday, deliver na gud siya namo sa among customer with their advance booking na siya usually Monday. Ang among farm gate price karon, ang small is 195 per tray, ang medium 205, ang large 230, 240 sa XL, then among jumbo is 250. So far ang among production daily na siya sa average nga 25 trays per day. Assorted sizes na siya, ma'am. So mo average me gross na mo na siya sa mga 6,000, depende sa presyo, ma'am siya. So karon 6,000 na siya kapinla sa among mga expenses. As per updated na po nga calculation sa among income less sa among mga expenses, nami income nga at least 1,500 daily, ma'am. Net na guna siya. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita. Og didto inyong nakita kung unsa ka malampuson ug malambuon kining usa ka kooperatiba nga nagkahiusa aron ang ilahang pagpanguma sa manukan mahimong usa ka malambuon. Kini ang inyong Agri Patroller, Richelle Bergantin. Salamat sa pag-uban-uban ka naman. Mga ka-agri daw, nakita dyan din yun, no, ang ato ang biyahing probinsya regarding sa mga proyekto sa Department of Agriculture nga ato ang ihatag sa ato ang mga farmers. For kabataang pabida mga ka-agri, si Adrian Lingkong nga taga Dumaguete City, tag-iya siya sa Mighty Chicken. Isa siya ka BS Agriculture, major in Animal Science, graduate gikan sa Silliman University, and of course ning appeal siya sa ato ang Young Farmers Challenge. Unya siya mismo nag-manage sa iyahang project, and then nag-produce siya og mga upgraded native chicken. Dayon sa iyahang mga project naa siya nag-produce siya og itlog and piso, then dressed chicken, and of course ang iyaha kay gi-process niya into a chicken pastel. Mga ka-agri, ato ang subayon ang ato ang kabataang pabida. Ako di ay si Adrian Lingkong, taga Dumaguete City, usa ka 4-H member sa Purukawayan, Talay, Dumaguete City, o usapod ka provincial awardee o regional awardee sa Young Farmers Challenge 2023. Usapod ko ka agriculture student, and ang ako major is animal science. Naengganyo ko sa agriculture kay tungod na ang potensyal sa agriculture. Ni-appeal po ko o 4-H o sa YFC para mo hulawak akong knowledge kabahin og agrikultura, o maka-appeal po ko sa mga training, webinar, o unsa pa yung mga angay tun-at sa Young Farmers Challenge. Ang ako business model canvas kay ang native chicken production, and then sa regional level ni value adding ko og chicken pastel. So karon nana ko yung mga 100 to 150 more or less na native chickens. Sa akong pagsulod sa native chicken production, karigalas ko nga naa-day direct ang pang-income og maka kwarta jud tag dako-dako na pugkoy chicken pastel. Ang ako ang chicken kay native compare sa laing pastel nga broiler. So sa native chicken nga pastel dako jud kag matipid kay ako ang production, and then ako ang rapod ang chicken. Advice na ko sa mga kabatan-unan karon, engage na mo sa agriculture. Kaya sa atong pagbuhi og mga hayop, makabaligya ta o makakaon pa atong pamilya sa ato ang produkto. Advice po na ko na mo-appeal mo sa mga program under sa agriculture, sama sa 4-H,
Young Farmers Challenge ug uban pa para makakuha mo og daghang knowledge kabahin og agriculture. Naa ang mga potential pareha lang sa livestock, poultry, forestry, aquaculture, fisheries ug uban pa. Based sa ako ang survey, daghan ang successful nga business nga nag-engage og agriculture. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka. Mga ka-agri, no, nindot kayo ang gi-share ni Mr. Adrian Lingkong kung usa ka kabatan-unan nga na-engross kaayo siya sa pagpamuhi og mga native chicken. Mga ka-agri, mubalik ta human ining pipila ka pahinumdum. Mas masarap talaga pag may kasama sa buhay. Ganon din sa paglalagay ng abono sa palay. Kaya ang inorganikong pataba, dapat may organikong katambal. Kaya naman sa bukid namin, Abonong Swak Combo ang gamit namin. Sa Abonong Swak, makatitipid ka na. Napapangalagaan pa ang kalikasan, napapanatili ang mga sustansya ng lupa, at syempre, nakatutulong maparami ang ani. Parami tayong pwedeng pagpilian na organikong pataba. Nariyan ang composted o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop, dayami, vermicompost, commercial na organikong pataba, composted o pinatuyo sa hangin na dumi, at compost. Laking tipid talaga pag pinagsama ang organiko at inorganikong abono. Makakalikasan na, napapanatili pa ang sustansya ng lupa. At higit sa lahat, tumutulong itong mapataas ang ani ko. Kaya naman, mag-Abonong Swak na! Swak sa budget, swak sa palay! Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong ma-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 ug 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Sa mapay pag-abli sa inyong mga telebisyon ni Ana Santa karon sa atong ani og kita unya gihisgutan nato mga kaagri ang ato ang Rural Development Project, Philippine Rural Development Project kon PRDP. Atong bisita, welcome back si Deputy Project Director Attorney Roy Baron, no. Attorney, gihisgutan man to nimo ang pinaka taas nga farm to market road isip sub project, no, dinhi sa Central Visayas. Aside from sa mga karsada, attorney, unsa pay laing infra projects or mga sub projects sa PRDP dinhi sa atoa? Okay. Aside ana, naapot tay soft project mao ang ato ang enterprise para sa ato ang mga dairy farmers, Carabao. Dairy farmers. Panggatas, no? Panggatas o dairy. Ato kini sa Bohol. Ang kaning nga Asa group particularly sa Bohol, attorney? Sa Ubay, Bohol kini. And nag-compose kini sa mga farmers sa Mabini, Ubay, ug kalakip nga mga lungsod. Grupo kini sila, daghan kining association, 20 plus farmers association, i-cluster kini sila para sa ilahang Bohol Dairy nga enterprise. And karon na-co-op na sila and nilambo na gid sila sa ilang panggatas. And daghan tag mga success stories na ini nga ang uban nakapa-eskwela, nakapatukod sa ilang balay, nakapalit og mga ekipo tungod lang sa paggatas. So unsa man particularly ang project nila sa pagpanggatas, attorney, like equipment ba ni or nahatag ba mo kabaw, nahatag ba mo training unsa? Sa tua kay
naa naman ato nga time, naa naman sila equipment nga gigamit gikan sa ato ang Philippine Carabao Center, which is an agency nga attached pod sa Department of Agriculture. Yes. So atong gitabang nila mao ang sa logistics nga part. Logistics. So naghatag kita og kanang mobile parlor, gitabang po ta sa delivery, mga delivery trucks para sa ilahang produkto. So mga pilay amount ani nga sa project, attorney, more or less? More or less mga 14 million kay na may mga truck. So dako gining natabang dito sa dairy cooperative or association. Dako kining natabang yun. And hopefully mulambo pagid sila tungod sa ilang pakigbisog sa project. So aside from sa dairy soft project ninyo, attorney, unsa pa may lain nga murag nindot kay mga inspiring nga sub project sa PRDP? Oo. Pero katong nga project kay tungod magud naatay kanang dairy buffalo nga commodity sa Bohol. Unique na siya. So this is not a dairy cow, no? Dairy buffalo ni siya, so murag kabaw. Kabaw ni siya nga gatas, no? Nakatilaw ka ning gatas sa kabaw, attorney? Oo, lami kayo ilang labaw ilang chocobaw. Chocobaw. So asa man ta makapalit ani sa ilang mga produkto? Daghan na silang market, naapon na sa mga malls dito sa Bohol. Okay. And other projects sa PRDP di lang kay inana naapod tay ginatawag na potable water system. Although dili ni siya incline o dili ni align with the commodity, pero niingon ang World Bank nga kini usa ka social responsibility nato. So mo nang exempted ni siya sa requirements sa Provincial Commodity Investment Plan. Yes, okay. Ug walay tubig sa lugar, attorney, lisod kayo. So mao kana nga few of the projects that we had kay natay upat ka potable water system desalination sa upat ka isla sa Bohol, sa duha sa Bienvenido, duha pod sa Talibon, Bohol kini. And dako kayong natabang ning proyektuha kay imagine sa una mo angkat sila og tubig nga tap water ordinary gikan sa mainland sa Talibon, sa Bienvenido, 50 pesos per 20 gallon container. Container normal ra nga tubig. Karon because of the project at atong gi-propose based sa computation sa atong economics team na 14 pesos matag 20 gallon project 20 gallon water na potable kini mainom yun, dili kay ordinary nga water. So dako kay diferensya, no, from 20 to 14 pesos. 14 pesos. So 6 pesos ila na save for 20. Tama ba? Ang sauna 50 pesos. 50 pesos. So dakog savings nga mga 36 pesos. Oo. Dako kinig impact kanila kay gawas savings, dool na ilang palitanan, di na sila maghulat. And then potable water kini kay kani nga mga proseso ni undergo ng mga filtering, mga reverse osmosis. So limpyo ang tubig. Okay, ma-imagine na to sa isla, attorney, no, nihit kay tubig. Nihit kayo ang tubig. Ang mga tao dito dili na lang gyud maligo kay nihit ang tubig. Hulat sila og ulan para sa makaligo sila. And one thing about the projects ato kay upat man ni ka potable water system na project, gawas nga makatabang kini kanang gipabayaran nato na siya. Ang purpose ana dili kay mo income ta, dili man negosyo. Ang purpose sa 14 pesos kay naman tay tawo nga gisuhulan para maintenance and operation expense. So other than that, kung willing mo subsidize ang LGU, basig ma-reduce pa ang cost. So, by the way, attorney, human mo og turnover ani sa project nila dito sa mga beneficiaries nato kanang naba sila kanang freeway nga ilabaron himuon nga i-free ba lang or mo charge lang sila gamay mga ingon ana nga mga policy. Ato nang ihatag sa LGU nga modumala sa project kay kung willing mo subsidize ang LGU, so certainly pwede nila ma-free. So depende sa LGU. Kung angay babayaran, kung willing sila mo sweldo o mo bayad sa mga maguba nga mga par sa maintenance, well and good kay para ma-zero ang cost as part as on the side sa ato ang mga
residents dito sa mga isla. So pwede ra gyud kung willing mo subsidize ang LGU. Kanang attorney, kanang naaba mo'y data ani mahibaw-an ba nato nga for example sa usa ka PWS either sa Binunido baron or sa Talibon kung pila man kabalay ang naka-avail ani mga serbisyo ani more or less. More or less ang household atong gitan-aw sa usa ka isla na nay mga usahay 2,000 households, na 600 maglahi-lahi, na 1,000 plus. So more or less kanang i-total mo sila nas mga 3,000 plus. So dako din nga sa project attorney pila may mga kantidad ani nga daghan man din ni naka-benefits ani. Minimal na siya nga project nara ni siya sa mga 13 million each. 13 so million. times 4 na sa mga wakabot 60 million pesos. So ang bali ang usa ka sa project ani nga potable water naa sa 13. O di ba pud no nadaghan na kaayog naka-benefit sa 13 million. So nindot kay ni siya nga sa project attorney. It's really a blessing no. So unsa pa may plano ninyo ani nga mga potable do na ba pa mo i-expand or additional dito? Tungod sa success aning project o sa impact sa komunidad, niinganyo kami sa local government unit nga dungagan ang ilang proposal kabahin aning potable water system. So nindot kay mga kaagri ang gisgutan what a successful sub-project day sa PRDP no kining ato ang potable water system o kato mga enterprise development. Inigbalik atong tihuson paghisgot ang mga proyekto sa PRDP. Mas masarap talaga pag may kasama sa buhay. Ganon din sa paglalagay ng abono sa palay. Kaya ang inorganikong pataba, dapat may organikong katambal. Kaya naman sa bukid namin, Abonong Swak Combo ang gamit namin. Sa Abonong Swak, makatitipid ka na. Napapangalagaan pa ang kalikasan, napapanatili ang mga sustansya ng lupa, at syempre, nakatutulong maparami ang ani. Parami tayong pwedeng pagpilian na organikong pataba. Nariyan ang composted o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop, dayami, vermicompost, commercial na organikong pataba, composted o pinatuyo sa hangin na dumi, at compost. Laking tipid talaga pag pinagsama ang organiko at inorganikong abono. Makakalikasan na, napapanatili pa ang sustansya ng lupa. At higit sa lahat, tumutulong itong mapataas ang aniko. Kaya naman, mag-Abonong Swak na! Swak sa budget, swak sa palay! Ang African swine fever kay labihan nga makatakod ug makapatay sa mga baboy. Mukanat kini pinaagi sa direkta nga kontak ug kontaminasyon. Ang ASF makaapekto sa atong seguridad sa pagkaon ug ekonomiya. Samtang wala pa ang aprobado nga bakuna o tambaliini, ipatuman ang biosecurity, ang paglimpyo ug pagdisinfect. Ayaw ipakaon ang inyong mga baboy ug lamang. Para sa publiko, kinahanglan nga mahimong responsable sa pagpangita og Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mahimong nga i-report dayon sa mga lokal na otoridad kung magkasakit o mamatay ang inyong baboy. Pwede mo tawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 o 0920-854-3119. Bisitaha ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa dugang nga kasayuran. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free. Welcome back mga kaagri, welcome back Che. Yes. Welcome back attorney. Onya kanang ang kaning nga portion attorney mo ni pinaka-favorite nako kay murag part pud ni sa mandate bitaw sa DA promotion ba nga mudaghan ng mga farmers. So natay flex your farm. So kato attorney basi na kay farm ditong gitaguan pwede sila mo i-flex dire. Oo. Pero ang katong i-flex no farm kay Marilyn Payusan usan ni siya di ay nga contract of service sa Department of Agriculture before unya karon kay wala na siya nagpa-renew so ni-engage siya into iyahan na yung kaugalingon nga farm. So nainganyo siguro siya no nakakita siya sa ato ang posting sa ato ang FB page and then muna siya ni communicate siya nato para i-flex ang iyahang farm ug nya nindot kaayo ang iyahang pagsugod no kay ato lang siyang last year nag-start sa iyang egg farm. Egg farm. Kani may ingani attorney dili pa ni pwede sa PRDP mga ingani gang may paman.
wala pa ta kay wala pa. wala pa'y commodity mo support okay. Pero pwede siya sa ato kung kuan sa native chicken and native chicken egg production. Okay, unya kani si Miss Marilyn no, mga ka-agri, Bachelor of Agriculture siya graduate, then major in economics mo dahil siya nga kuan siya. And then nainganyo siya kay tungod sa to makakonsumo kuno sila ang iyahang pamilya o pila ka itlog sa usa ka adlaw. So mo na iyahang start. So hindi na sila mapalit. Dili na kay naa naman siya iyahang kagalingang production. Unya breadwinner siya sa ilahang pamilya. Unya katong gingon nato no, mga makahurot sila og duha ka tray nga itlog. So dili na sila mamalit karon. Unya. Wala sige mo sige kawit. Pero ingon ba niya an egg a day is okay. Okay. Egg a day. That is in terms of the nutritional benefit, pero dili na siya. Nutrition day, okay. Yes. Okay, mo to siya nga to ang Flex Your Farm ni Marilyn Payusan. Okay, so katong gusto magpa-flex sa inyong farm, ani ang sa inyong gusto nga buhaton? Of course, mo communicate lang sila, mo padala lang sila through mo chat sila sa ato ang inbox regarding sa ilahang gusto nga i-flex nilahang farm, dayon iyang ihatag ang mga details ni Ana with the following, with 3 or few pictures or a video, and if ever galing maglisod mi og download sa inyoha mga videos, we will be communicating sa inyoha directly sa inyohang account. Alright, so thank you kay Che, og thank you sa pag-flex sa imong farm. Nya attorney sa imong giingon na ganiha katong mga PWS nga projects, sub-projects sa PRDP. Before ta mag-closing statement, unsa pa may gusto nimo nga ipasupot nga wa nato na discuss ganiha? Siguro kay ongoing karon ato ang PRDP scale up, although wala pa ta sa napata sa bidding stage, pero watch out sa atong mga dagko nga project sa Bohol, Kalapi, FMR with 4 bridges. Wow, naanay usa ka kalsada og upat ka bridge. Oo. Gikan kana sa Kalapi hangtod sa Antequera, so mo nang scale up. Upat ka bridge. 625 million kana nga project. So ongoing ang bidding, as well as ato ang level 2 nga potable water system sa Hagna, Bohol, nasa 265 million pesos. Talking billions siya. So nindot jud siya ng ato ang mga local government units or ato ang mga FCAs na mo engage on mo appeal jud siya sa ato ang project. Yes. Okay, so with that, attorney, daghang salamat sa imong pagbisita for the second time around sa atong studio, alang sa atong tulumanon nga ani og kita. Nya, mangayo namin sa imong parting statement, attorney. Sa PRDP, tungod kay special project raman kini, aduna ni katapusan. So 2029 mo end atong special project sa PRDP scale up. Mo nag-encourage na to ang ato ang mga local government units. So padala na mo sa inyohang letter of intent kay para atong ma-check kung haom ba ang inyo ang gi-propose para maka-avail mo sa mga projects sa PRDP. Okay, so ay kalimot no pagpada sa inyong mga intent. Che, napakay ipang shout out diha. Ato na lang i-shout out ang ato ang mga PRDP mga PGs nato nga ongoing gihapon nga ilahang gi-maintain or gi-sustain ang ato ang mga projects. Alright, so with that mga kaagri, napupos na usab ang laing edisyon sa atong tulumanon nga maghatod kaninyo inspirasyon o impormasyon kanang tanan dinhi lamang sa Ani og Kita. Thank you. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura.